Ano nga ba ang requirements ng mga bangko pang mag-a-apply tayo ng home loan sa kanila? Ang vlog na to ay para sa mga gustong mag-apply ng home loan. Regardless kung bibili kayo ng bahay, condominium, magpapatayo ng sariling bahay, bibili ng lupa, or magre-renovate ng sarili mong bahay. Pag currently employed ka daw, kailangan mo raw number 1, isa kang Filipino citizen or dual citizen. At kung foreigner ka naman daw, dapat kasal ka sa isang Filipino citizen. At least 21 years old ka daw at 65 years old ka upon loan maturity. So kung 55 ka na ngayon, 10 years na lang yung loan term na ibibigay sa'yo. Pero yan guys, depende po sa ibang bangko kasi dito sa bangkong tinitignan natin, 65 years old yung kanilang loan maturity. Hindi na daw dapat lumagpas dyan yung edad ng taong mag-a-apply. May ibang bangko umaabot yan hanggang 70 years old. Dapat meron ka raw cellphone number, yan basic na basic yan. Meron ka din daw dapat na minimum employment tenure ng 1 year and minimum gross monthly of 40,000 pesos per month. Pwede raw yan combined ng sahod mo at sahod ng iyong misis. Sa ibang bangko mas mataas yan, kaya mabuting check nyo na rin sa kanila. Kung isa ka raw OFW, mas mabuti raw na nakapagtrabaho ka na sa abroad at least 2 consecutive years. Pagdating naman sa self-employed, almost parehas lang din naman yung requirements niya versus dun sa employed na pinag-usapan natin kanina. Ang pinagkaiba lang nila is at least 70 years old ka na upon loan maturity. So kung 65 ka na ngayon, pwede ka na makapag-apply sa kanila ng home loan. Yun nga lang, 5 years na lang ibibigay sa yung term. Yan yung paliwanag sa atin dati ng banker. Pagdating naman sa income ng isang self-employed, yung business mo daw is must be in profitable operation for the past 2 years. Dito naman tayo sa mga documents na kailangan mo i-prepare. Number 1, home loan application form. Number 2, copy of TCT and tax declaration, land and improvement. Number 3, bill of materials kapag nagpapa-construction ka. Kung currently employed ka naman, kakailanganin mo ng COE, ITR, 2 valid government IDs, TIN number, and utility bill. Kung self-employed applicants ka naman daw or isa kang businessman, kakailanganin mo ng business registration with DTI, AFS or tinatawag na Audited Financial Statement, ITR, and bank statement. Yan po yung mga basic requirements na hihingin sa inyo ng bangko. Ang kaibahan lang dyan pag ikaw ay isang OFW, hihingan ka ng SPA ng bangko na ipapaprocess mo yung papeles mo sa isang kakilala mo dito sa Pilipinas. Pero yung SPA na yun ay manggagaling dun sa Philippine Consulate kung saan bansa ka nagtatrabaho. At dapat naka-apostil yan dokumentong SPA na yan. Noon kasi ang ginagamit nila is red ribbon. Ngayon, apostilya tatawag nila doon kung hindi ako nagkakamali. Pagdating naman sa Seaman, di ko sure guys yung documents dyan. Tanong nyo na lang sa mga local bank ninyo. At para naman sa mga naka-freelancer, pwede rin naman daw mag-apply yan. Basta merong kang IR registration, professionally tatawag nung accountant namin sa ganun eh. Kakailanganin mo kasi makapag-provide ng mga dokumento tulad ng ITR na meron kang income. Hindi ko lang sure kung malaki yung possibility na ma-approve ka. Ngayon, sa may mga experience po ng mga freelancer, comment down below po kayo kasi hindi pa natin na-experience talaga yan. Anyway guys, if you learned something today, please comment down below, like mo na rin tong video na to at share mo to para sa mga kaibigan mong gustong matuto about real estate. Thank you!